Jesus' name. Magandang araw sa bawat isa at pagpalain kayo ng Panginoon. Mga kapatid, sumainyo ang kapahingahan ng ating Diyos, sumainyo ang kanyang kapayapaan. Buti na lang God recognizes the need to rest for all creation. We need to be fruitful, yes. Yan ang talaga naman dapat natin ginagawa, maging productive, maging fruitful. But we must remember that we are not just productivity machines. Hindi lang naman tayo nabuhay para lang mag-produce at para maging fruitful. We are also made to enjoy rest, to live a restful life, to be blessed with restfulness. At yan ang ating pang-pag-iisipan, ang ating pang-pag-uusapan ngayong umagang ito sa ating shared reflection na pinamagatan nating Respect Rest. Kailangang irespeto ang pamamahinga. We should respect rest because each day has its own concern. Ang bawat araw meron naman talagang concern. Kahit matapos mo na yung gagawin mo para sa araw na ito, bukas meron pa ulit. Bukas, meron na naman panibagong aasikasuhin. Ganun naman talaga. So, do not consume all your energy just for today's concern. Huwag ubusin ang lahat ng energy, lahat ng buhay, lahat ng oras para lang sa concern ng araw na ito. Kasi kahit naman ubusin mo yan ngayon, bukas meron pa ulit. Kaya nga dapat hindi nauubos yung ating mental energy, emotional energy over one day's concern. Kasi meron talaga niyan araw-araw. Hinay-hinay lang. Matthew 6:34, ang bilin nga ng Panginoong Jesus, "So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today." Sabi ng Panginoong Jesus, hinay-hinay lang kayo dyan. Concern kayo, nag-aalala kayo lahat para sa araw na ito. Huwag niyo ubusin. Bakit? Bukas meron pa ulit. So, yung bukas meron ulit energy yun. Live one day at a time. Dahan-dahan lang. Hindi magiging parusa ang araw-araw na gawain kung tayo ay marunong magpahinga. Hindi siya magiging parusa. Ecclesiastes chapter 5 verse 18, "What is the best thing to do in this short life God has given us? I think," sabi ng pinakamatalinong tao, "we should enjoy eating, drinking, and working hard. This is what God intends for us to do." So yes, work hard, be fruitful. Sige, kumilos, magpayaman, gawin niyo ang lahat ng kinakailangan. Pero huwag niyong kalimutan, kumain, magpahinga. Kasi kasama yan sa cycle ng araw-araw. This is God's design. This is God's intention. Mga kasama, hanggat tayo ay buhay, kasama natin ang mga gawain, kasama natin ang mga intindihin, ang mga asikasuhin. Working and earning money, acquiring wealth and resources, it is a continuous task. Wala namang one big project na yun na ang sosolve sa lahat ng pangangailangan mo habang buhay. Kahit pa malaking project yan, maghintay ka lang ng ilang panahon, mauubos din yung resource na yan. So, hinay-hinay. Habang tayo nabubuhay, tuloy-tuloy lang natin yung gagawin. Kaya, matutong magpahinga. Proverbs 23 verse 4, "Do not wear yourself out trying to get rich. Restrain yourself." Pigil-pigilan ang sarili para makapagpahinga. Para makapag-rest. And also, we need to respect rest because God says so. Yun ang sabi ng Diyos. Yun ang kanyang ipinag-uutos. Yun ang kanyang bilin para sa ating lahat. God intends for us to have a full life. And remember that, hindi lang yung kayod ng kayod. Gusto rin ng Diyos. Gusto ng Diyos, remember that, na makapagpahinga tayo. To live fully. Bakit? Kasi again and again, we will remind each one, mahal tayo ng Diyos. And God intends for each one to have a full life. Mark 2:27. Jesus said to them, "The Sabbath was made to meet the needs of the people, and not for the people to meet the requirements of the Sabbath." Yang Sabbath kasi, isang araw siya that is intended as a day of rest. Ganun siya dapat. It's a day of rest to meet the people's needs. For balance, for recreation,
for restoration. Kaya may Sabat. Ang kaso, yung Sabat, pinuno naman ng pinuno ng activity. May service, may seminar, may Sunday school. Ang angal nga nung isang bata, bakit Sunday school? May school pa rin. Diba ang Sunday, pamamahinga, sabi, may point yung bata. Diba? Dapat restful. And Jesus declares that He is Lord of the Sabbath. Sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. Matthew 12:8. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Now, if Sabbath is about having rest, and Jesus is the Lord of the Sabbath, therefore, Jesus is Lord of restfulness. So, ang dinedeclare nyo ba, Jesus is your personal Lord and Savior? O, sundin nyo yung bilin niya. Be restful. Matutong magpahinga. I-cycle nyo rin. Now, we need to respect rest by, or how do we respect rest? We respect rest by applying restfulness in creative ways. Ang pagpapahinga kasi, hindi lang naman tulog yan. Kasi nga again, ang mga tao, hindi naman machine na parang isi-switch off mo, nakapahinga na yan, o kaya tanggalin mo sa plug, nakapahinga na yan. We have to apply restfulness in creative ways. Be creative in your personal rest. Be creative, hindi lang yan tulog. Rest is not only sleep. Rest could be life-giving activities. So meron pa ring ginagawa yung rest, kanya-kanyang pili yan kung paano siya mapapahinga. Parang halimbawa si Jesus, nung minsan si Jesus ay sa dami ng kanilang ginagawa, naging busy sila, nagutom yung mga kasama, nagpaalam yung mga disciples, "Oh Lord, mamamalengke muna kami, kakain muna kami." Nagpaiwan si Jesus. So namalengke, kumain yung mga disciples. Pagbalik nila kay Jesus, si Jesus pala may ginawang iba. Sabi nila kay Jesus, di ka ba nagutom? Kami kumain na, ikaw. John 4:34. Jesus said, "My food is to do what my Father sent me to do. My food is to finish His work." So, yung pahinga ni Jesus na tinutukoy niya dito ay yung nakapag-minister siya, may nakausap siyang tao. Pero hindi laging ganun si Jesus Kasi in Mark 6:31, minsan naman, Jesus and His followers were in a very busy place. There were so many people that He and His followers didn't have time to eat. He said to them, "Come with me. We will go to a quiet place to be alone. There, we will get some rest." So minsan, ang pahinga na pinipili ni Jesus, yung kumausap ng tao, makapag-minister, makapang-encourage. Pero minsan merong mga pagkakataon na si Jesus naman takasan muna natin lahat yan, manahimik muna tayo doon. Huwag niyong ipapamalita kung saan tayo pupunta para wala makasunod. Yun ang sinasabi niya dito There we could have some rest, a place of solitude. And we know, marami ring kwento, or meron ding mga kwento si Jesus na kung saan natutulog talaga siya kahit bumabagyo. Kasi nga, nagpapahinga siya noon Galit na galit nga siya, ba't niyo ako ginising? Kita niyo natutulog yung tao. Ngayon kung may bagyo, sabi niyang ganun. Iba-iba ang rest. Hindi lang yan tulog. Pwedeng may ginagawa ka. Pwedeng nagpe-painting ka. Pwedeng nagaganchilyo ka. Yung iba nag-exercise. Yung iba nanonood ng sine. Iba-iba ang rest for every person. And just like Jesus, kailangan hanapin natin yung pahinga na yon. You know, one thing I am proud of, and I'm very blessed, I am thankful for the heavens, for my wife. Ang aking misis, alam niya ang kapahingahan ko. Ang kapahingahan ko ay manahimik. Dati, once upon a time, yung nagtataka pa siya, galit ka ba sa akin? Anong nagawang mali? Di ba? May problema bang nangyari? Gusto ko lang talagang manahimik. That's my rest, solitude. So ngayon, pagkakailangan ko ng rest, pinapabayaan niya ako. I'm so blessed. O mga wives, gusto niyo nang bigyan ng kapahingahan yung mga asawa niyo? Give them rest through silence, through solitude. Yung makapanahimik. Ganun. Matutuwa sila doon. Pero syempre, on the flip side, yung misis naman, ang pahinga naman yung magsalita. So, syempre, mag-unload yan ng mga gusto niyang ikwento maghapon. Kaya, sila naman ang pagbigyan nyo, di ba? So, two ways yon. At alam niyo pa, mga mister, paano pagpahingahin ng mga misis? Bigyan yung 5,000. Kung kaya nyo, 10,000 nyo pa. Iba-iba ang rest. Yun ang point natin.
Can I get an amen? Biglang gano'n eh, no? Iba-iba ang pahinga. At kailangan natin magbigayan ng pahinga. Yun ang point. Kasi ang pahinga, yan ay kasama sa rotation ng buhay ng tao. To enjoy a full and meaningful life, we need to cycle our rest. Now, we also need to respect rest by being free from too much expectations. Yun ang isang nakakatanggal ng pahinga eh. We have to be free from too much expectations. Set boundaries by saying no. Maglagay ka ng boundary. No, thank you, but no. Set boundaries by saying no to allow yourself to rest and to prioritize your needs. Kasi you cannot say yes to everything. You cannot say yes to everything. Akala mo lang you are able to accommodate everything or everyone, yung yes ka ng yes sa maraming tao. Pero ang totoo, in truth, accommodating everything means neglecting. It means forsaking something. So every time na nag-yes ka sa isang bagay, meron kang pinapabayaan, unconsciously, nagsisay no ka dun sa kabilang bagay na yun. So kung yes ka ng yes sa lahat, mag-isip-isip ka, meron kang nano-no, hindi mo lang alam. Akala mo lang yes ka sa lahat ng bagay. And on the flip side, to be able to say no to something means being able to say yes to another thing. Kaya kailangan mo ring mag-no para makapag-yes ka naman sa ibang mga bagay na importante rin kasi yun. Hindi totoo yung naka-yes ka sa lahat ng bagay. Akala nyo lang yun na yes kayo ng yes, ina-accommodate nyo ang lahat. Hindi totoo. Meron at meron kayo napapabayaan. Kaya you need to say no to something to be able to say yes to another thing. Mark 12:31. Pansinin niyo yung isang bilin ng Panginoong Hesus, a very, very loving na bilin para sa bawat isa. Mark 12:31, the most important commandment says, love others as much as you love yourself. Mahalin mo ang kapwa, katumbas or kagaya nung kung paano mo mahalin ang iyong sarili. So ano ang requisite nito? Ano ang requirement nito? Kailangan marunong ka, nauunawaan mo kung paano mahalin ang sarili. Yun ang iyong basis to love others. Love others, yes, but do not forsake yourself. Hindi naman pwedeng bigay ka ng bigay. Love others, yes, but do not forsake yourself. And love others on the basis of loving yourself. So, hindi pwedeng mahal ka ng mahal sa iba tapos mukha ka ng ewan. Hindi ganun. Kasi ang basehan mo ng pagtulong, pagmamahal sa kapwa ay kung gaano mo minamahal ang iyong sarili. Dapat ganun ang tamang balanse. In the same way, so sabi natin, you have to say no. Kailangan matutor ka rin mag-no. In the same way, mga kapatid, mga kaibigan, we have to learn to respect people's no. So kailangan marunong din tayong maggumalang pagka napapahindian or nagbibigay ng no ang ibang tao. Allow people to rest by giving options to say no. So pag tinanong mong pwede ka ba? So dapat option na mag-no. 'Di ba? Kasi pag sinabi mong pwede ka ba tapos ay hindi pwede. Ay. So baliwala rin yung option na binigay mo. So allow people to have an option to say no. And I must note here that allow people to say no even from church activities. At yun ang isang kultura talaga na pinagtitibay natin. Pwede ka bang kumanta? Hindi, papagod ako. Di wag muna. Pwede ka bang magturo? Hindi, may kailangan akong gawin or katatapos ko lang gawin ng isang bagay at napapagod ako. Di maupo ka lang muna. No? So, make it a habit. Make it a culture for people to have an option to say no. Huwag parang spoiled. Huwag parang spoiled na pamangkin. Alam mo yung spoiled na pamangkin kapag makahirit. Tita naman dapat naman kasi. Ganun. Pamangkin mo nga na ganun, gusto mo sabunutan diba? Tapos yung ibang tao, pag, sige na naman kasi, kuya or ate, bumili ka na kasi. Diba? Parang gusto mong ibalibag, diba? Kasi nga, hindi siya dapat na requirement or mandatory for people to abide by your request. Huwag nagagalit. Huwag nagtatampo kapag napapahindian. Kasi nga, hindi naman pwedeng oohan ng lahat ng tao ang lahat ng bagay. Both sides are set free
when people accepts no and let each other be. Pwedeng tula. Both sides are set free when people accepts no and let each other be. 2 Corinthians 13:11, live in harmony and peace. Then the God of love and peace will be with you. Kailangan may harmony, may bigayan. Now, sometimes restlessness is not because of other people's expectation. Sometimes we are restless because of our own bad habits, because of our own disorganization. Sometimes, or even most of the time, we are restless because of our own mentality. And speaking of inner causes of restlessness, mga pangkalooban na ito na rason ng bakit restless ang tao, restlessness can be spiritual. Kaya walang kapahingahan or kulang sa kapahingahan, merong spiritual reason doon. It can be rooted in the spirit of restlessness, or restlessness can be rooted in the spirit of guilt and sacrifice. At yan ay kailangan nating alamin. Kailangan nating matutunan. Tayo kasi, ang konsepto natin ng sacrifice, yan ay nakaugat sa ating kultura, sa ating naging pamumuhay na pagkukulang. There is a rootedness in scarcity, an experience of scarcity sa atin. Kaya parang normal yung mag-sacrifice. Kasi kulang kadalasan ng mga bagay sa buhay natin, kailangan merong mag-sacrifice. 'Di ba yung mga karanasan na may isang hindi kakain? Kasi kulang yung pagkain. At saka alam niyo yung mga karanasan nung araw, I think hanggang ngayon naman yung, tumigil ka muna sa pag-aaral para makapagtapos ang kuya mo. Kasi 'di ba kulang? Yun doon nakaugat ang sacrifice. Dahil kulang, may isang magsa-sacrifice. Tigil ka muna para mauna ang matapos na ang ate mo. 'Di ba? May mga ganong kwento one way or another. May isa lagi na magsasakripisyo. At culturally speaking, mentality speaking, and even spiritually speaking, naging symbol ng love yung sacrifice. Tila, naging symbol ng love yung sacrifice. Na para bang kapag love, dapat may sacrifice. 'Di ba? Ibigay mo ang buwan. May sacrifice na mangyayari. Ibigay mo ito, ibigay mo yan. Kapag love, dapat may sacrifice. Kahit pa nga, needless sacrifice. Nai-embed, lumalalim yung pagkakaugat ng ganong pananaw ng sakripisyo. Kaya ngayon, di ba ang epekto, ibibigay ko ang lahat sa anak ko. Kahit hindi kailangan, bibigay mo talaga. Pero kawawa naman kasi, so bigay naman sila ng bigay. Kasi nga yung mentality ng sacrifice, kahit hindi na necessary, needless na yung sacrifice. Mamamatay ako sa kakatrabaho para sa pamilya ko. Talaga. Kahit di kailangan. Di ba? Needless sacrifice. Hindi ako mag-e-enjoy. Kasi hindi siya nag-e-enjoy. Talaga. Parang drama naman yan. Kasi nga parang the symbol of love is sacrifice. Laging ganun yung mentality. And pagkaganyan ng ganyan, the spirit of guilt and sacrifice will always say, prove your love through hardship. Kailangan mahirapan ka kung talagang love. Be good enough. Kasi sacrifice Be good enough. And this is never enough. So kailangan mo lagi magpatunay kasi sacrifice nga ang pananaw. Yun ang espiritu, ang mentality ng sacrifice. Kaya kailangan maalis yun. Kasi nga as if pag walang sacrifice, may guilty feeling. Pag may guilty feeling, therefore restless. Restless kasi baka hindi ka love. Or baka mawala ang love pag hindi ko na naipakita yung love ko through sacrifice. Mga kapatid, mga kasama, be free from the spirit of restlessness. Be free from the spirit of guilt and needless sacrifice. Be free. Kailangan lumaya tayo doon. 1 John 4:18, there is no fear in love. And there is no guilt in love nga dapat There is no guilt in love because there is no fear in love. Instead, perfect love drives away fear.
Kung mas may love, dapat nga mas walang guilt, mas walang fear. That's because fear has to do with being punished. Ayan na naman, sacrifice na naman. Kasi kung di ka mag-sacrifice, punishment. Pag di ka nakaka-deliver, may guilt, may restlessness, kaya parang di natatapos. Doon yun nakaugat. Again, we need to be free from the spirit of restlessness, of guilt, and fear. Cast away the guilt when experiencing rest and happiness. Cast away that guilt. Be free to be happy, to be restful, because that is God's gift. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya dapat malaya din tayo na makaranas, makapamuhay sa kapahingahan. Kasi nga nandun yung espiritu na yon, nandun yung mentality na yon. Yung, alam niyo yung feeling na yung, wala, tawa tayo ng tawa, mamaya iiyak na tayo. Di ba may ganong takot, may ganong fear? Ang saya-saya natin, mamaya may mangyayaring masama. Bakit may ganong fear? That is something spiritual. That is something spiritual. Huwag nagigilty kapag masaya at nagpapahinga. And do not be afraid of spirits and energy that will harm you because you are rested. Do not be afraid of those. Instead, blessed and thank the Lord when you receive rest. Papurihan niyo ang Panginoon pag nag-enjoy ka. Ang lakas ang tawa natin. Praise the Lord. Ang saya-saya natin. Hindi yung tumawa ka malakas tapos natatakot ka. Ang sarap-sarap ng kinakain ko. Baka magkasakit ako. Diba? Ang sarap-sarap ng kinakain ko. Praise the Lord. No? Sana magkaroon pa ako ng pagkakataon, ng opportunity to eat this way. Diba? Alisin yung takot. Cast away that fear, that spirit. Dapat wala yun. God's power, God's love is greater than all the spirit and energies of this world. Remember, again and again I would say, God's love and God's power is greater and it covers everyone. And so, success and wealth, they are constant need. Success and wealth, these are constant need, never enough to fully succeed. Laging nandyan yung need na yan. Every day, we need to get by one way or another. Ang bawat isa sa atin, we're just trying to live one day at a time. So, yun ang gawin natin. Enjoy each day. Appreciate each day. Live fully, one day at a time. Hindi naman natatapos yan eh. At bakit mo naman tatapusin? Mas nakakatakot yun. Kailan mo matatapos to? Uy, pag natapos yan, ibig sabihin, tapos ka na rin. Diba? So, hindi yan matatapos, kasama yan sa buhay. Gawin mo lang ng gawin kasi alam mong everything will be okay. Everything will be fine. Everything's going to be okay. Why? Because God is good. And there is hope. And therefore, you can be restful. Be hopeful, be restful. Job 11:18, you will be secure because there is hope. You will look around you and find a safe place to rest. Makakakita ka ng kapahingahan mo. Bakit? Kasi mabuti ang Panginoon. So, rest. Respect rest. Rest is a reward for fruitfulness. Oo, kumbaga reward yan sa mga fruitful, nakakapagpahinga ng maayos. But also, I also want to say na rest is not just for the deserving. Kaya I'm cautious, I am wary dun sa mga expression na, sige na, kainin mo na yan, deserve mo yan. Kasi parang may ibang connotation pag pinag-isipan mong mabuti. Ang rest naman hindi lang doon sa deserving. Pag sinabi mo kasing deserve, pagka sinabi mo deserve, parang it's a luxury. Pag sinabi mo deserve, it's a privilege. Or parang pag sinabi mo deserve, it's an achievement. Meron ka na-achieve, kaya deserve mo na gawin yon. Paano kung talagang pagod ka na at wala ka nang ma-produce sa buhay? You know, sa ganung pagkakataon, rest is also a gift of grace. Binibigay siya ng Panginoon para sa lahat. It is a gift of grace kasi alam ng Diyos na yan ay kailangan ng lahat ng creation. Kailangan magpahinga. Again, mga kasama, mga kaibigan, decide to rest. Decide to rest. Decide to plan and schedule your rest.
And very importantly, live in restfulness. Live in restfulness. Kasi yan ay biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Matthew 11:28, as expressed by God in Jesus. Come to me, all who labor and are heavy laden. Lahat ng pagod na, kakakayod, kakakilos, kakapasan ng mga mabibigat na bagay sa buhay, punta sa akin, sabi ni Jesus. Because Jesus, I will give you rest, declares Jesus. Makakatagpo tayo ng kapahingahan sa piling, sa presensya ng Panginoong Hesus at sa Espiritu sa diwa ng pagkamaka-Jesus. There is restfulness in Jesusness. So, be restful. Lord, bigyan niyo po ng pagpapala ng kapahingahan, kapayapaan ang bawat isa. Salamat po if we are able to work hard and produce the things that we need and we are fruitful. And let us be reminded, Lord God, na kasama ng aming pagkilos, ng aming paggawa, ay yung kapahingahan din. Sa lahat ng aming mga pwedeng gawin to rest, kayo po yung magbigay ng spirit of restfulness. And this is what we declare to each one, to the person beside us, dito sa mga kahawak namin ng kamay ngayon, mga katabi namin ngayon, we declare the spirit of restfulness in Jesus' name.